Tama! Tama ang iyong narinig. Tayo ay pupunta sa Taal. Hello mga beshi, kamusta? For today's video, tara at isashare ko sa inyo ang pagpunta namin sa Taal kasama ang Parish of Mary Mother of Perpetual Health, Good at Florida Blanca para sa kanilang Batangas Pilgrimage 2025 na may temang pamaglakbe kaya Benguino, pamaglakbe papunta Ginggino. So nakita nyo naman yung mga van na dumaan. Total of 19 lang yan. Kami lahat ay papunta sa Batangas. Ang una namin destinasyon ay dito sa original Buko Pie Bake Shop para bumili na din ng pasalubong at matikman ang kanilang original Buko Pie. After namin namili, ang unang pakay talaga namin dito ay mag-almusal bago kami ay pumunta sa Batangas. Tara, kain! After namin kumain dito sa Tagaytay, kami ay patungo na sa Batangas. Heto na, nandito na tayo sa Minor Basilica of St. Martyr of Tours, Taal, Batangas. Ang Basilica ni St. Martyr de Tours sa Taal, Batangas o mas kilala sa tawag na Taal Basilica, ang una at lumang simbahan ng Taal ay tinakda noong Agosto noong 1972. Ang Basilica ni St. Martyr de Tours sa Taal, Batangas o mas kilala sa tawag na Taal Basilica, ang una at lumang simbahan ng Taal ay tinatag noong Agosto 1572 sa dati nitong kinatatayuan malapit sa baybayin ng Taal Lake na ngayon ay bayanan ng San Nicolas, Batangas. Dahil sa malakas na pagsabog ng Bulkang Taal noong 1754 na naging sanhi ng pagkawasak ng unang simbahan ng Taal, ipinasya ng mga Agustino na ilipat ang simbahan nito sa ngayon sa kasalukuyang kinatatayuan nito at sinimula ng paggawa mula noong taon 1856 at natapos noong 1878. Ito ngayon ang kasalukuyang simbahan ng Taal, ang itinuturing na pinakamalaking simbahan sa Katoliko sa buong bansa at maging sa buong Asya, na may haba ng 88.6 na metro at may lawak na 48 metro. At talaga namang matibay ang buong paggawa ng simbahan ng Taal na sinubok na ng maraming taon na nagdaan ng maraming kalamidad, lindol, bagyo at maging noon ikalawang digmaan ng pandaigdigan, subalit natiling nakatayo ang simbahan ng Taal. Dahil sa mayaman na kasaysayan ng simbahan at ganda ng istruktura, nagpetisyon ang obispo na si Alfredo Versosa para maging basilika ang simbahan ng Taal. At noong taong 1948, October 22, idineklara ni Pope Pius XII ang simbahan ng Taal bilang Basilica Minore ni San Martin de Tours, isa ang simbahan ng Taal sa mga paborito at dinarayong simbahan sa bansa dahil sa mayaman nitong kasaysayan at ganda ng struktura nito. Sino nga ba si St. Martin de Tours? Si St. Martyr of Tours ay ang patron ng Taal, Batangas. Ang araw ng kapistahan ng St. Martyrs of Tours ay pinagdiriwang tuwing ika-11 ng Nobyembre bawat taon. Ang basilika ay pinangalan kay St. Martyr of Tours na kilala sa kanyang pagkabukas palad at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang basilika ay may hand-painted na dome ceiling. Ang mga pader ng altar ay gawa sa ginto at sterling silver. Si St. Martyr de Tours, din ang patron saint ng France. Alam nyo rin ba na ang Basilica de St. Martyr de Tours ay isa sa mga lugar na pinupuntahan ng mga deboto na naghahanap ng pagpapagaling?
So hanggang dito na lang, tayo ay lilipat na sa ating pangalawang destinasyon. Welcome to Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Caysasay! O tara, at isi-share ko sa inyo ang aming second destination. Pupunta tayo sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Caysasay. So yun, from St. Martyrs of Tours, tayo ay maglalakad para makapunta tayo dito sa ating second destination. Siyempre, kasama pa rin natin ang Parish of Mary, Mother of Perpetual Health, Gutad, Florida Blanca para sa kanilang Batangas Pilgrimage 2025. Papunta sa simbahan ng Immaculada, madadaanan natin ang San Lorenzo Ruiz Steps. Alam niyo ba na ang San Lorenzo Ruiz Step ay mas kilala sa original na tawag na hagdan-hagdan? Ito ay mayroong 125 steps na nagko-connect sa well ng Santa Lucia at sa shrine hanggang sa poblasyon ng bayan. Dito po sa likod ay pahalik po sa Mahal na Birhen. Ilabas na po yung mga rosaryo, ilabas na po yung mga panyo. Para hindi po tayo magtatagal dito sa likod, halik lang po, haplos lang po, tapos po papasok na po sa loob ng simbahan. Huwag pong magtatagal sa pagdarasal dito sa likod, kasi po magtatagal tayo, masasayang ibang nating oras, hindi natin mapupunta yung ibang simbahan na po. So touch mo po kiniging gulot pahalik dito sa Our Lady of Caysasay. So while waiting ating pong pictures, pwede ko pong mamasan Okay. Alam niyo ba, taong 1603, nang si Mang Maningkad ay tumungo sa ilog Pansipit upang mangisda. Sa kanyang pangingisda, laking gulat na lang niya at nakalambat siya ng isang lilok na likha ng imahe ng Birhen. Kalaunan, ito ay napagtanto na ito pala ay imahe ng Birhen na may titulong Purisima Concepcion. Tapos, taong 1611, habang nangangahoy sina Maria Baguhin at Maria Talain, muli natagpuan ang imahe ng mahal na Birhen sa lugar kung saan ito natagpuan. Napapaligiran daw ng mga umaawit na ibon na tinatawag nilang kasaysay, kaya doon ang laling ang katawagang kasaysay. Kilala din ang simbahan na to sa tawag na Archdiocesan Shrine of Our Lady of Casaysay.
tiyang maputila, bala mo bayo. Uling pong inyang minayon, Messi Raya. So yung pong gobyerno, uling pong kandarya po pare agencies na pwedeng i-restore uling lumaya, gawa din. Nga bayo yung pong restoration po kanini. Bayo pong restore. Ita pong ngarap, dati po kulay ang yellow at yung paltada, yan po pepalwal kayo. Makanyan po. Pachutan po king Our Lady of Kaysasay, Immaculate Conception. Po. Numburiye po nga kitang lupa na niya pong KT. Ito pong kasumangin. Kaya po bang kanta mamasa na po man po, kita pong kayang kwento, makanande pong ikit. Ikit de po kindanuman. Po. Yan nung kaya po akatitye po, alaya pong lupa kasi po, pwede po pa-restore. Okay? So, kota pong mintataketa nung sakaling makabuklan niya po itang karelang religious store at yun lang pong picture na malapitan. Talaga pong luma-lumanin. Centuries na po, yung kuwanan na po. Malambak niya pong malambak. Ito din po paki mo. So, hindi po canonically crowned yan naman. Kalupa na po ng Virgen de los Remedios na po. Pero niya po itang pisamban ka rin. Biggest church in Asia. Kuni naman po na yan, niya po yung kababan na loob ng Virgen Maria. Kalatining Pisamban, pero devotees na po, they flock here. Archdiocesan shrine niya po. Marakal po mumunta kini. Kung sabihan, shrine niya po, marakal po milagro, rata pong prayer intention sa ipapakibatan lang Kaya po bala mo, inina naman yung kakatamo pong Lenten and Easter pilgrimage. Biglakan tamo from St. Martin of Tours papunta po Kemi. Okay? So, at dito na nga sila nag-lunch, kaya meet the parishioners of Parish of Mary Mother of Perpetual Health, Gutan, Florida Blanca! Tara, samahan niyo ako at pupunta tayo sa Our Lady of Mount Carmel sa Lipa, Batangas! Let's go!
Matatagpuan hindi kalayuan mula sa kahangahangang Metropolitan Cathedral ng Lipa City. Ang simbahan nito ay napakasimple kung ikukumpara. Gayunpaman, meron itong isang kawili-wiling kasaysayan dahil nag-uugnay ito sa isang di umunoy pagpapakita ng Birheng Maria noong 1948. Sa gilid ng kapilya, sa kaliwang bahagi ng pangunahing altar, ay makikita mo ang isang estatwa ng Birheng Maria na nag-uugnay sa nasabing kaganapan. Maraming ang bilog na rin kumbento direk madre, kaya po inine monastery. Puro po sa ganitang madre, ay napululwal. Kaya nila po ne, Mama D. So in the 1940s, napalwaya po yung Mama Mary at makalinya po yung Juana. So kaya rin tamo po nga di Kenny, maligtamo po kita metong building at itiya po itang apparition site. Nung nukor niya mismo kaya pagkat si Mama Mary at siya po so, ini po yung atong image. Ito pong ganyan yung takibutan baka hindi ka nagulog. Kaya niya po may ibat. Ito pong netutong ng tapos po kitang madre. Ito pong madre, hindi po kayo pagdari Mama Mary, makalibin niya po yan. So, let us pray. So, ngayon po, pakalitan po din kinakamo mothers. Kingad yung impan ng Espiritu Santo. Amen. Pamit sa kabalong isang malilat yung datang kayo ng inderin mo. Di pamit pag-ido kung kayo sulit ang tibanwa. Amen. Tatawagin ng Diyos, panalangin kayo mga kasalanan, ngayon po yung oras ni kamatayan niya. Ang ipati na ng ating banal na Espiritu. Ngayon yung ipako niya na po ni banal na Espiritu. Mary, makanya niya pong makayan itsura niya sa Patoya, Tempo. Ang papunta naman na yan, since 1940s, pa pumete yung bala mo, fine na yan. Yung pong kikatang makain mamungalapuran na itang maluto. So, from 1940s hanggang pong yan napainta naman tutubo yan. Nung makanami niya po dagulyan, makanami niya po posisyon, makanya pong pepaltoy Mama Mary. Okay. Tara, samahan niyo ako at i-share ko sa inyo ang aming last destination sa aming Batangas pilgrimage with the parish of Mary Mother of Perpetual Health, Gutad, Florida Blanca. So, nandito na tayo sa isa sa mga sikat na shrine dito sa Batangas. Welcome to Padre Pio Shrine! So, nandito na nga tayo sa St. Padre Pio or sa Padre Pio Shrine na laging pinupuntahan para mag-pilgrimage. Alam niyo ba, madami ang mga taong nagpipilgrimage dito na humihiling ng kagalingan at dagdag na biyaya. Dito rin kasi makikita ang relic ng Holy Cross.
Sino nga ba si Padre Pio? Si Padre Pio ay isang monghe na nakitaan ng stigmata, mga sugat ni Jesucristo sa kanyang kamay, paa at tagiliran. Kaya naman, kinilala siya bilang unang pari na may stigmata sa kasaysayan ng simbahan. Lumawak ang debosyon kay Padre Pio sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas dahil sa maraming milagro at kasagutan sa mga panalangin ang natupad. Pray, hope, and don't worry, ito ang pinakasikat na saying ni Padre Pio. Ano nga ba daw ang pagkakakilala kay Padre Pio? Sabi nung nabasa ko, si Padre Pio daw ay pinaniniwalaan ng kanyang mga tagasunod na may kaloob na bilocation, ang kakayahang mapunta sa dalawang lugar sa parehong oras. So hanggang dito na lang. Thanks for watching. Keep safe.